Hindi ito isang labanan at ito ay isa sa mga punto na pinagtatrabahuhan namin ngayon. Hindi ito isang labanan. Walang tigil putukan sa Ukraine para sa referendum dahil nagpapahaba lang ito ng digmaan. Aabutin pa ng ilang linggo ang negosasyon. Gusto ni Vladimir Putin na matapos na ang digmaan. Bukod pa rito, sinasabing nais ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang kaunlaran ng Ukraine at ang kanyang partisipasyon sa muling pagbangon ng Ukraine pagkatapos ng digmaan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang enerhiya sa Ukraine. Ito ang mga sinabi ni Pangulong Donald Trump sa huling press conference matapos ang pagpupulong nila ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. At siniguro rin niya na handa siyang pumunta sa Ukraine at magsalita sa harap ng parlamento kung makakatulong ito para makamit ang kasunduang pangkapayapaan. Dagdag pa niya, kapag nabigo ang kasunduang pangkapayapaan, wala silang magagawa kundi ituloy ang labanan at mamatay. Ang nakaka-interes, nananatiling nakabimbin ang usapin tungkol sa mga garantiya ng seguridad. Sabi ni Trump, pinakamahirap pa ring tanong ay ukol sa teritoryo at sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. At sa kabuuan, gaya ng dati, nanatili tayo sa parehong yugto na halos 90-95% ng mga tanong ay nalutas na. Sa prinsipyo, ganitong numero na rin ang nabanggit noon, pero huwag kayong magmadali sa mga konklusyon dahil may ilang kawili-wiling bagay pa ring lumabas sa press conference na ito. At ngayon, iminumungkahi kong himayin natin ito ng paisa-isa. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang press conference ni Trump at Zelensky bago tayo magsimula. Hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon ko halos real-time na inilalathala ang mga pangunahing balita habang dumarating ang mga ito. Itutuloy. 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 Donald Trump at Vladimir Zelensky. Natapos ang negosasyon ni Zelensky at Trump sa loob ng 2 oras at 40 minuto tapos nag-usap pa sila kasama ang mga lider ng Europa ng halos 1 oras. At heto si Alexander Stuba, ang presidente ng Finland at sa totoo lang, malapit na kaibigan ni Donald Trump ay nagsabi na ang mga pag-uusap ay talagang may laman, napaka-konstruktibo at malinaw na mas positibo kaysa negatibo. Ibig sabihin, may progreso. Pero gaya ng sabi ko, walang inaasahan at walang naresolba ngayong araw. Sa madaling salita, nagkasundo silang ituloy ang pag-uusap. Pero may ilang tiyak na pag-usad, halimbawa, ang pagbuo ng mga working group kung saan ngayon ay kasama na rin si Pete Hex. Ito ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos. Binibigyang diin ko na siya ay kalihim ng depensa at hindi ng digmaan dahil hindi pa rin napagkasunduan ng Kongreso ang budget sa militar. Nakakaintriga ang komento pero masaya ring malaman na may isa pang tawag kay Putin na gagawin pa ni Trump. Sa simula ng press conference, inanunsyo ni Trump na may malaking progreso na sa negosasyon pero hindi pa ito tapos. Sabi niya, malapit na ang solusyon pero hindi pa tapos. Napag-usapan na natin lahat ng paksa. Sa mga susunod na linggo, sabi niya, habang kinakausap si Zelensky, marami tayong pag-uusapan at siguradong magiging mainit ang mga talakayan. Ayon kay Trump, malapit nang magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine at tinukoy niya ang isa sa 2 sensitibong isyong hindi pa nareresolba. Hindi niya binanggit ang eksaktong porsyento ng mga napagkasunduang kondisyon. Pero sinabi niyang pwedeng umabot ito ng 75. Inamin ni Trump na ang kapalaran ng silangang rehiyon ng Donbas na hinihingi ng Russia mula sa Ukraine ay nananatiling hindi pa nareresolbang issue. Pero sa kabila nito, sigurado siya na papalapit na tayo sa pag-abot ng kasunduang pangkapayapaan. Nagpasalamat si Zelensky sa koponan ni Donald Trump. Binanggit ang 20 puntos ng peace plan, tinalakay nila ang 70 issue, halos na pagkasunduan ang mga garantiya, at malapit nang matapos ang plano para sa kaunlaran at muling pagbangon ng Ukraine. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap kasama ang mga lider ng Europa, pupunta na sina Zelensky at ang mga lider ng Europa kay Trump kasama ang buong koponan sa Enero. Ito ang isang kawili-wiling sandali at kinumpirma ni Trump kalaunan na oo. Magkakaroon nga ng ganitong pagpupulong ng mga Europeo ni Zelensky kay Trump sa Washington sa susunod na buwan. Ayon kay Trump, mahalaga ang Ukraine sa Europa at Estados Unidos
pero mas mahalaga ito sa Europa. Tungkol naman sa seguridad na garantiya, sinabi ni Trump na may naabot na silang progreso, pero hindi ito nareresolba sa loob lang ng isang araw. Kukunin ng Europa ang malaking bahagi ng garantiya sa seguridad dahil ito pa rin ay Europa. Pero magbibigay din ang Estados Unidos ng garantiya, ngunit di pa tiyak kung ano ang mga iyon. Dito lumitaw ang isang interesanteng bagay na binigyang pansin ko ngayon sa aking Telegram channel na Pechi News. Dito, dapat tingnan ang komposisyon ng delegasyon ng Amerika na kinabibilangan ni Donald Trump, kalihim ng Estado Mark Rubio at espesyal na sugo Steven Witkoff. Sunod, ang pinuno ng pinagsamang komite, hepe ng mga kawani na si Dan Keane, White House Staff Chief Susie Wales, Deputy Chief sa Panloob na Seguridad Stephen Miller, at si Jared Kushner. Siyempre, sunod ay ang kalihim ng depensa na si Pete Hegseth at ang komisyoner ng federal na serbisyo para sa pagbili na si Josh Greenbaum. Dito, agad kong itinangi ang apat na personalidad, si Pete Hegseth, si Dan Keane na pinuno ng pinagsamang komite at hepe ng mga kawani, ang Deputy Chief ng White House Staff para sa panloob na seguridad na si Miller at si Greenbaum. Ibig sabihin, maaaring bigyang diin na ang mga tao sa delegasyon ay yaong mismong nagtatrabaho sa pagtatapos ng mga garantiya sa seguridad. At kapansin-pansin din na wala sa delegasyon si Vice Presidente J.D. Vance na siyang nagpasimula ng iskandalo noong ika-28 ng Pebrero sa Oval Office. At wala rin ang kanyang kasamang si General Dendriscal na, paalala ko lang, ay pumunta sa Kyiv at nagpresenta sa Ukraine ng 28 puntong planong pangkapayapaan na sa totoo lang ay isinulat ng mga Ruso. Kaya ang dalawang ito ay wala sa negosyasyong koponan. At maya-maya, nang tanungin si Trump kung ano-anong mga working group ang bubuuin at sino ang mga kasali, idinagdag niya na nandoon si Pete Hegseth at ang kanyang mga tao. Pero sina J.D. Vance at Driscoll ay wala na roon. May tanong tungkol sa partisipasyon ng Rusya sa pagbangon ng Ukraina dahil sila ang sumira sa ating bansa. Kaya nga, sumagot si Trump ng napakahaba sa tanong na iyon at talagang nagulat ako kung gaano kalaki ang impluensya ng diktador ng Rusya na si Vladimir Putin kay Trump. Paalala, may pag-uusap muna bago makipagkita kay Zelensky, kinausap din niya si Putin at halos eksaktong uulitin ko ang sinabi ni Trump. Tutulong ang Rusya sa pagpapanumbalik ng Ukraine. Gusto ng Rusya na umunlad ang Ukraine, parang kakaiba pakinggan. Pero gusto ni Putin na umunlad ang Ukraine. At naging mabait siya dahil nangako siyang magbibigay ng murang enerhiya sa Ukraine. Ito ang magiging bahagi ng Rusya sa pagpapanumbalik ng Ukraine. At lahat ng kalokohang ito ay sinabi ngayon ni Putin. Nagbebenta si Vende para sa pagpapatibay ng gas. Ipakilala ang controller ng panrehiyong kumpanya ng Blagonosheny. Papunta sila sa formula. Payo, napansin ang labis na pansin sa Ukraine sa problema na ang grubawag. Enerhiya ay ibinibigay sa Ukraine. Putang ina, ninakaw niya sa atin ang estasyong yun. Pero nakakalimutan yun ni Trump. Tapos ano na? Tungkol naman sa Free Economic Zone sa Donbas, sinabi ni Trump na halos nagkaayos na, pero pag-uusapan pa raw ito. Hindi pa tuluyang nareresolba ang isyong ito. Nagsimulang umiwas si Zelensky sa tanong at nagkwento tungkol sa kung paano naganap ang negosasyon. Sabi niya, mahirap ang tanong na ito, pero sa huli sinabi rin niya, pakinggan ninyo. Ang mga issue gaya ng pag-atras ng tropang Ukranyano mula sa Donbas at paglikha ng demilitarisadong zona ay para sa sambayanang Ukranyano, kaya dapat sundin ng Ukraine ang batas at igalang ang kanilang opinyon. Na para bang hindi ito teritoryo ng isang tao lang na si Vladimir Zelensky, ito ay teritoryo ng lahat ng Ukranyano. Sabi niya, may instrumento tulad ng referendum, pero kung wala ito, walang magbibigay ng Donbas, kaya taumbayan lang ang dapat magdesisyon dito. Matatag ang kanyang posisyon at naninindigan na ganito lang dapat talakayin ang usapin sa Donbas. Nagpahayag si Trump dito na naging interesante dahil sinabi ni Trump na ang pag-alis ng mga tropang Ukrainian mula sa teritoryo ng Donetsk at Luhansk ay simpleng hinihingi lang ng Moscow. Pero kailangan pa itong pag-usapan. Ibig sabihin, hindi naman niya talaga ipinipilit ito.
Pero, sa totoo lang, pagkatapos ay nagsimulang mag-alinlangan si Trump at nang tanungin siya kung anong mga issue ang hindi pa nare-resolba, sinabi niya, yung mga teritorial. At dito bumigay si Trump at sinabi niya na sa mga susunod na buwan ay maaaring may mga bagong Ukrainians na masakop. Kaya mas mabuti pang magkasundo na agad sa kapayapaan kung hindi sasakupin ng mga Ruso ang buong Ukraine. Naalala niyo ba, sinabi ko sa mga nakaraang episode na nung nagbihis militar si Putin? Noong isang araw, nire-report sa kanya na nasakop na ng mga Ruso ang Gulyay-Pole sa Zaporizhia at Mirnograd sa Donetsk. Nung sinabi niya, oo, pakinggan nyo, hindi na siya interesado kung aalisin ng Ukraine ang mga sundalo sa Donetsk kasi makukuha pa rin nila lahat. Sabi ko palabas lang ito para kay Donald Trump, para masabi niyang, uy, grabe ang mga Ruso. Ilang buwan na lang at masasakop na nila ang Ukraine. Mas mainam pilitin si Zelensky na agad pumirma ng kasunduang pangkapayapaan. Sa kasamaang palad, mas umepekto at gumana pa lalo ang palabas na ito. Ayon kay Trump, parehong handa sa kapayapaan ang Russia at Ukraine, ngunit tuloy pa rin ang pag-usad ng Russia sa harap. Sabi niya, maganda ang pakikitungo ko kay Putin kaya pwede kaming magkasundo muli. Madalas niyang sinasabi na magkaibigan na sila ni Putin. Trump, meron pa bang interesante? Sinabi ni Trump na handa siyang magtungo sa Ukraine at magsalita sa parlamento para hikayatin ang mapayapang kasunduan. Magbibigay sila ng CP rito. Wala akong problema sa pagpunta sa Ukraine, hindi namin ito inaasahan. Gusto kong tapusin ang kasunduan at hindi naman kailangang pumunta doon. Pero nag-alok akong magsalita sa kanilang Ukrainian na parlamento. At alam mo, makakatulong ba ito? Hindi ko alam kung makakatulong ito, pero tingin ko makakatulong naman. Hindi lang ako sigurado kung magiging positibo ang pagtanggap. Sabi ni Zelensky, syempre, pakiusap, pumunta kayo sa Ukraine. Nakakatuwang isipin na parang ipinahiwatig ni Trump na handa siyang pumunta sa Ukraine para itulak ang kasunduang pangkapayapaan. Tingnan natin, mahirap ang susunod na bahagi. Sinasabi ni Trump na walang magiging tigil putukan dahil maaaring muling sumiklab ang digmaan. Iyan ang sinabi ni Vladimir Putin sa kanya. Hindi dapat magkaroon ng pansamantalang tigil putukan kung walang kasunduang pangkapayapaan dahil may panganib na muling sumiklab ang digmaan. Sa totoo lang, may luhi ka naman. Pero sabi ni Trump sa akin na iyon ang sinabi ni Putin, kaya walang magiging tigil putukan para sa pagsasagawa ng referendum. Sa Zaporizhia Nuclear Power Plant, ipinakita ni Trump na wala siyang alam sa isyong ito. Sabi niya, sinabi ni Putin na may 5,000 tao nagtatrabaho sa Zaporizhia Nuclear Power Plant at gusto ni Putin na buksan ito sa lalong madaling panahon. Handa na siyang magsimula ng operasyon para dumaloy ang kuryente sa lahat, kaya kailangang tapusin ang digmaan. Napakabait ni Putin na ipapaandar niya ang Zaporizhia Nuclear Power Plant, pero hindi sinabi ni Trump kung kanino mapupunta ang plantang iyon. Pagkatapos, sasali si Pete Hegseth sa working group at makikipagtulungan sa mga Ruso. Sabi niya, magaling daw na kami, mga Amerikano, ay nagtatrabaho ng hiwalay sa mga Ukrainian, Ruso at iba pa. Kailangan na nating pagsamahin ang lahat ng ito. Sabi niya, magtatagal pa ng ilang linggo ang negosasyon at maaaring hindi maganda ang resulta, kaya posibleng humaba pa ang digmaan. Ano pa ang sinabi ni Trump tungkol sa usapan nila ni Putin? Inanunsyo ni Trump ang isang pagpupulong na tatluhan nina Zelensky, Putin at Trump. Sabi niya, tinalakay namin ni Putin ang mistifікasyon ng Rusya. Kesyo ang mga demokrata raw ang nag-imbento ng lahat ng ito. Sabi niya, mga demokratang isinumpa raw ang nag-imbento na masama ang Rusya. Sila raw ang nagpasimuno na hindi pwedeng magkasundo. Kaya dumating na raw ang panahon, sabi ni Trump, na ayusin ang kalakalan sa Rusya dahil malaki itong teritoryo. Parang, paano nga ba dapat kumita? Ayon kay Trump, si Hillary Clinton ang nagpasimuno na masama ang Rusya, kaya naging hadlang ito sa pakikipagtrabaho sa Rusya. At ngayon, magiging maayos na ang lahat. At inulit niya ulit na kilalang kilala niya si Putin. At sinabi niyang makikipagkalakalan tayo sa mga Ruso. May isa pang nakakawiling bagay. Pakinggan ninyo. Unang beses, si Trump mismo ang nagpasalamat kay Vladimir Zelensky, hindi baliktad. Naalala niya na gumastos si Joe Biden ng Estados Unidos para sa Ukraine. Ngayon, binanggit niya ang $300 bilyong. Sabi niya, may kasunduan na ngayon sa mga mineral sa pagitan ng Ukraine at Estados Unidos. At nagpapasalamat si Trump kay Zelensky para sa kasunduang ito.
Sinabi niya kay Zelensky na mabait ito kaya napirmahan ang kasunduan at nagpasalamat siya sa Pangulo ng Ukraine. Ganito ang ginagawa niya kapag ilang beses na pinasalamatan si Trump, bigla na lang siyang nagiging mapagpasalamat din. Kaya sa huli, gusto kong idagdag na sa palagay ko, ang pangunahing resulta ng pagpupulong na ito ay nagawa ni Zelensky na lumabas ng maayos mula sa mga negosasyong ito nang hindi nagkaroon ng alitan kay Trump at hindi rin isinuko ang mga pangunahing interes ng Ukraine. Ibig sabihin, tulad ng alam ninyo, nakita natin sa press conference na maayos ang disposisyon ni Trump at hindi siya nainis. Ipinapakita nito na hindi talaga siya labis na tumutol sa mga sinabi ni Zelensky. At si Zelensky rin ay hindi naman mukhang sobrang, kumbaga, nadurog o pinanghinaan. Ibig sabihin, malinaw na may pagod pero hindi naman inatake ni Trump si Zelensky. Kasabay nito, malinaw na sinabi ni Zelensky na hindi isusuko ng Ukraine ang Donbas at walang balak magbigay ng malaking konsesyon kay Putin. Sabi lang ni Trump tungkol dito na parang magpapatuloy tayo sa pagtatrabaho, ilang linggo pa ng negosasyon, mas detalyado sa mga working group at iba pa at iba pa. Kaya, mga kaibigan, tuloy lang tayo sa panunood. Sa tingin ko, sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mas maraming detalye. Gusto ko lang idagdag, alam nyo, isang maikling video. Panoorin nyo lang ang ekspresyon ng mukha ni Vladimir Zelensky sa sandaling binanggit niya mismo ang sipi na sinabi ko sa inyo. Tungkol doon sa sinasabing gusto raw ni Putin na makita ang Ukraine na matagumpay at handa siyang mag-invest para sa pag-unlad ng Ukraine. Ganito mismo tumugon si Vladimir Zelensky sa linyang iyon ni Donald Trump na gusto ng Russia na makita ang Ukraine na matagumpay. Medyo kakaiba ang tunog nito pero ipinaliwanag ko ito kay Presidente Putin. Dito ko ilalagay ang ellipsis, mga kaibigan. Isulat ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Kung kapaki-pakinabang o interesante ang episode na ito at nais ninyong magpasalamat, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. At pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Nandiyan ang Patreon, Buy Me Coffee, PayPal, mga detalye ng bangko, at pati na rin mga crypto wallet, kaya pumili lang kayo ng pinakamaginhawang paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.